Ang pagiging matapat na isang individual ang isa po sa mga kinakailangan sa anumang aspeto ho ng buhay, mapatrabaho man o relasyon. Pero paano kung kakaunti na lamang po ang matapat ngayon? Ngayon na lamang ng honesty bus na itinigil dahil po sa hindi pagiging tapat ng mga pasahero. May report si Naomi Tiburcio. Malaki ang ambag ng katapatan o honesty sa maraming aspeto ng lipunan. Sa gobyerno, sa pag-aaral, maging sa love life. May isang linggo lang nagtagal ang honesty system sa pagbabayad ng pamasahe sa kumpanyang ito na bumabiyahe galing Makati. Sa honesty system ng bus company na ito, magbabayad na exact fare ang mga pasahero. Ngunit hindi din ito nagtagal dahil nasa 30% ng mga pasahero ang hindi nagbabayad. Kaya ngayon, balik paniningil ang mga konduktor nila. Nasa kalahati ng kanilang kota rin kasi ang nabawas sa isang linggong pagsubok nila sa honesty system. Alam nila, ang gusto lang nila makakuha sila ng upuan na makaupo sila tapos makaayos sila. Basta sila nandito na sa loob, wala na silang pakialam, ma'am. Kasi po minsan yung iba hindi rin hindi rin isak yung mga hinuhulog nila. At saka yung iba minsan nag-aagawan pumasok, hindi na sisingil. Kasi pag-anis sila, maghuhulog na sila bago pumasok. Pero bakit nga ba hindi naging epektibo ang honesty system ng bus na ito? Sagot ng mga pasahero. Kahit naman may conductor, hindi naman actually lahat talaga nakakapagbayad. Yung iba nagtatago, ganun. So, hindi siya ganun ka-effective dito sa Philippines. Sa tingin ko kasi alam nila na walang nagbabantay, parang ganun. Hindi ito ang unang beses na nabigo ang honesty system. Nauna nang nagtayo ang Manila Police District ng Honesty Store. Hindi rin ito nagtagal dahil marami rin ang hindi nagbabayad. Ngunit bakit nga ba nabibigo ang mga ganitong honesty system sa Pilipinas? Ayon sa isang psychologist, nakasanayan na kasi ng mga Pilipino ang makalusot sa mga patakaran. Even if you're from Makati, Alabang, or Tondo, or Divisoria, it still the behavior is the same. Ang tanong ko nga we can maintain a proper behavior when we're out of the country. But when we're in our own country in the Philippines, we always come up with this behavior na makakalusot. Dagdag dito, dapat natuturuan at nagsisilbing role model ang mga magulang sa kanilang anak sa murang edad pa lamang, lalo na pagdating sa pagiging tapat. We really have to police our action. Sarili natin. Huwag natin sabihin, ay okay na, pwede na ito. Okay naman, wala makakakita. Itong piso, pwede maging 5 piso. We have to really police ourselves, respect ourselves, love ourselves, and of course, we really have to love our country. Kasi tayo lang ang Pilipino ang pwede magmahal ng sarili natin bansa. Upang maging epektibo ang ganitong mga proyekto, kaakibat dito ang mga mamamayan na tapat, may respeto at integridad. Naomi Tiburcio, para sa Bayan.